Anak ko, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin ito para sa kapakanan mo. Kinailangan kitang ilayo sa akin at sa ating lugar. Masakit man sa kalooban ko ang malayo ka sa piling ko. Pero kung hindi ko ito gagawin, hindi ko alam kung anong mangyayari. Anak, gulong-gulo na ako. Hindi ko alam kung bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ito ang buhay na pangarap ko. Pero marahil, ito ang nakatakdang mangyari. Kaya kahit masakit, ay tatanggapin ko. Anak, dito ka muna sa lola mo, pansamantala. Ito lang ang alam kong lugar na nababagay para sa'yo. Magpakabait ka rito. Balang araw, magkikita rin tayo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Dear Miss Ligaya, itago niyo na lang po ko sa pangalang Elise, 47 years old, at hindi ko na lang po sasabihin ang iba pang bagay na may kinalaman sa aking identity. Sa totoo lang po ay nagdadalawang isip ako kung ibabahagi ko pa ba ang kwentong ito dahil sa mga sensitibong pangyayari. Subalit tuwing ako ay nagninilay, ang pangyayaring yon ng aking buhay ay sadyang tumatak sa akin at dadalhin ko hanggang hukay. Ito ang nagpabago sa aking pag-uugali at pananaw sa buhay. Inaasahan kong hindi lang ako ang pwedeng matuto sa mga aral na napulot ko sa aking mga karanasan. Ang mga pangalang aking babanggitin ay hindi nila totoong mga pangalan. Ito ay para rin protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong may kaugnayan sa aking kwento. Sisimulan ko ang istorya noong taong 1999. Isang mainit na tanghali. Habang ako ay abalang nagbabanlaw ng mga damit na aking nilabhan gamit ang tubig poso. Napalingon ako sa likuran nang maramdaman ko ang presensya ng isang tao at nagulat na lang ako dahil walang anumang pasabing dumating ang matalik kong kaibigan. Bessie naman, nakakagulat ka. Bigla ka nalang dumating sa bahay, busy ako. Tingnan mo nga ang dami kong labahin. My God, Elise. Rest day natin ngayon. Dapat nagpapahangin ka sa labas para makahanap ka ng lalaki. Tingnan mo nga ako. Ikaw yon. Huwag mo akong igaya sa'yo kasi sarili mo lang ang inaasikaso mo. Wala namang pamilyang pabigat sa buhay mo. Nasaan ba si Jomar? Bakit ikaw ang mag-isang gumagawa dyan? Si Jomar? Wala. Puro video games. Nakakairita nga ang tamad na yon. My God, nasaan si tita? Alam mo na, busy sa anting-anting niya. Wala naman siyang kinikita sa pagtitinda nun. At least, meron siyang business. Ayaw mo nun? Hoy! Modernong panahon na ngayon at wala nang naniniwala sa mga anting-anting. Ewan ko ba dyan sa nanay kong yan? Sa halip na gumawa ng mga gawaing bahay, nandoon sa simbahan, naghahanap ng mai-scam. Sa bagay, may point ka naman. Yun na nga Mabuti na nga lang at ganun na lang ngayon. Hindi na kami palipat-lipat ng bahay. Hindi kagaya dati na daig pa niya ang kriminal na nagtatago sa mga polis. Oo nga no, naging permanente na kayo sa lugar ninyo rito kahit papano. Ay naku, anong permanente? Hindi pa rin yan sure. Baka nga kapag natripan ulit ng mama ko lilipat na naman kami. Daig pa namin ang mga nomad nito. Grabe naman, ano bang dahilan ni tita at lumilipat kayo? Ewan, siguro dahil sa mga anting-anting niya. Hindi ko na inaalam Hindi naman ako interesado sa mga ginagawa niya sa buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo close ng mama mo? Hindi, Ay, ano ba ang sadya mo rito? Huwag mong sabihing inaaya mo na naman ako manood ng liga ng barangay niyo. Kaya ako pumunta rito kasi may ichichika ako sa'yo. Ano naman yun?
Ganito kasi, sa barangay namin may nakakita daw ng aswang. Isang napakalaking bulas na aso. Iniisip nga nila baka yun ang may kagagawan dun sa dayong lalaki na natagpo ang patay sa damuhan. Sus! Kalokohan! Naniniwala ka doon? Ang pumatay doon ay serial killer o kung sino mang nakaaway niya na walang puso. Uso talaga ang patayan ngayon, no? Hindi dahil kagagawa ng mga aswang na sinasabi ng mga tao. Hindi totoo ang mga yon. Hoy girl, totoo ang aswang. Si Kulas ang nagsabi, yung abno naming kabarangay na hindi nagsisinungaling. Huwag kang ang etyos dyan. Baka mamaya yung aswang ay biglang dumating sa inyong bahay tapos kagatin ka sa leeg. Kung totoo man ang aswang. Baka sa may pinto pa lang umurong nabuntot ng sa dami ng anting-anting ni Mama. So ngayon, naniniwala ka na ang totoo. Epektibo ang anting-anting ng nanay mo? Hay nako, hindi. Parehas lang sila ng aswang na katang isip. Likang imagination ng mga taong walang magawa sa buhay. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga habang pinagpapatuloy ang pagpipiga ng mga damit na aking binabanlawan. Si Bessie ay nakaupo sa tabi ko at tila nanghahagilap sa susunod na sasabihin sa akin para basagin ang namuong katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakaugalian na talaga ng aking kababatang ito na ako ay dalawin kapag nabuburyo sa bahay nila tuwing walang pasok sa trabaho na aming pinapasukan. Naramdaman kong bumukas yung pinto sa loob kaya tumayo ako at nagmamadaling pumasok para tignan kung sino ang dumating. Sumunod sa akin si Bessie. Si Mama nga. Pero may kasama siyang lalaki na mukhang nasa edad 30. May dala itong bilao ng pansit. Ipinatong niya ito sa lamesa at nahihiyang tumingin sa akin. Dahil sa pagtataka, hinila ko si Mama sa gilid ng kusina at kinausap. Mama, sino yon? Si Roland, taga-Ibayo. Boyfriend mo? Ay, oo, pasensya na anak. Ngayon ko lang siya nadala sa bahay. Ngayon lang kasi nagkaroon ng pagkakataon eh. Muli kong sinulyapan ang lalaking kasama ni Mama sa sofa. May mga bag na nakapatong sa sahig. Ngunit ang aking atensyon ay agad na naagaw ng isang bagay na lubos na nakapagtataka para sa akin. Nakasakbat sa kanyang balikat ang isang walis tingting. Napakunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Kasi sino ba namang tao ang magdadala pa ng walis tingting sa kanyang pagbisita? Pero agad ko ring pinagsawalang bahala. Mas nagduda ako sa posibilidad na siya ay dito na patitirahin ni Mama sa aming bahay. Ma, bakit may mga dala siyang gamit? Huwag mong sabihing, anak, oo, dito na siya titira para magkasama na kami sa bahay. Ma naman, hindi ka ba nag-iisip? Kasal ka kay Papa. Ibig sabihin, kabit mo lang ang lalaking yan. Anak naman, 2 taon nang nawawala ang papa mo. Huwag mong sabihin na makikita pa rin natin siyang buhay. Ang bilis mo namang sumuko sa kanya. Paano kung biglang umuwi si Papa at makita ang lalaking niya sa bahay natin? Hindi mo ba naiisip kung anong mararamdaman niya? Anak, naniniwala akong pinatay ng aswang ang papa mo. Hindi na yun babalik. Gusto ko namang sumaya sa buhay. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo. Ewan ko sa inyo. Pare-pareho lang kayong naniniwala sa aswang na wala namang katotohanan. Anak, totoo ang aswang. Kaya nga gusto kong nandito sa bahay si Roland para maprotektahan niya tayo sa mga masasamang nilalang. Ang angka na pinagmulan niya ay marunong pumatay ng aswang. Marami silang alam na pangontra. Hay nako, ginagawa mo pang dahilan yung aswang-aswang na yan para pangatwiranan ng kalandian mo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero itong tandaan mo, hindi ko matatanggap ang lalaking yan dahil kabit mo lang siya. Kabit! Tumulo ang luha ko nang talikuran ko si Mama. Bumalik ako sa gripo para maglaba. At sumunod naman si Bessie sa akin na halatang naawa. Iniwasan ko yung tingin niya dahil ayokong kaawaan niya ako. Para sa akin, walang makakapalit kay Papa. Sariwa pa sa alaala ko ang araw na bago siya nawala.
Unang araw ko sa kolehiyo. Dinalhan niya ako ng pananghalian. Bago umalis, sinabi niyang pupuntahan niya ang kumpare niya sa baryo ni Bessie para humingi ng lumang uniforme. Pagkatapos noon hindi na siya bumalik. Iniisip ng lahat na patay na siya. Pero para sa akin, hanggat hindi nakikita ang kanyang labi, buhay pa siya at babalik. Samantala wala akong nagawa. Tumira na ng tuluyan sa bahay ang kabit ni Mama. May trabaho naman ito bilang tricycle driver kaya hindi siya palamunin. Madalas siyang bumibili ng pagkain namin at nagbibigay pa ng pera. Ay, salamat mahal. Tamang-tama. Pupunta ako sa mall mamaya pagkatapos kong magtinda sa simbahan. Sa wakas, makakapagsuot din ako ng bagong damit. Ito naman sa'yo, Elise. 200. May pasok ka mamaya, hindi ba? Pandagdag sa baon mo at saka para hindi mo na masyadong magastos ang pera mo. Huwag mo na masyadong intindihin ang pagkain dito sa bahay. Ako nang bahala. Ipunin mo na lang yan para makabalik ka sa pag-aaral mo. Hoy! Pumayag lang akong tumira ka sa bahay pero hindi ko sinabing mag-feeling tatay ka. Buhay pa si Papa at hindi mo pwedeng palitan ang posisyon niya. Elise, pwede ba? Irespeto mo naman ang Tito Roland mo. Huwag kang bastos magsalita. Kung ayaw mo, huwag akong maging bastos magsalita, edi huwag magdala ng lalaki dito sa bahay. Mas malalang kabastusan ang ginagawa mo kay Papa. Napailing si Mama. Ang lungkot at pagkadismaya ay mababakas sa mukha ni Tito Roland. Mula sa sala, dahan-dahan silang naglakad patungo sa bukas na pinto ng katabing kwarto. Doon niya nilapitan si Jomar na abala sa paglalaro ng video games sa computer. Wow! Ang galing mo naman dyan. Hindi naman po, Tito. Tsamba lang, tsaka bulok ang mga kakampi. Oh, sira na yung wire ng earphone mo ah. Gusto mo bang bumili ng bago? Oo nga po eh. Gusto ko nang bumili ng bago kaso wala pa akong pera. Ayaw naman akong bigyan ni ate. Oo, itong 300 oh. Bumili ka. Tapos yung matitira dyan, pwede mong pambaon sa school. Basta bahala ka na. Oh, Tito, salamat po. Magandang klase na ng earphone ang mabibili ko dito ah. Napangisi ako. Unti-unti nang nakukuha ng kabit ni Mama ang loob ng kapatid ko na madaling mauto. Mula noon palagi nang masama yung araw ko. Lalo na sa mga eksena tuwing umaga bago ko pumasok. Nasa kwarto yung kapatid ko, naglalaro ng video games at hindi pa natutulog. Si Mama at Tito Rola naman nasa sala at may ginagawang ritual. Nakasindi ang kandila, nasa gitna ang ribulto ng santo. Kasama ang insenso, talisman at iba pang anting-anting. Nakataas ang mga kamay nila at nagdarasal. Yon ay hindi ordinaryong panalangin. Mga salitang Latin na hindi ko maintindihan ng kanilang binibigkas. Inirapan ko sila at umalis. Bago pa ako makahakbang, hinawakan ako ni Mama sa braso. At paglingon ko, ay may inabot siya sa akin. Anak, baunin mo ang mga ito. Ilagay mo sa iyong bulsa. Alam kong hindi ka magkukwintas nito pero huwag mo nalang ihiwalay sa katawan mo. Ano ba yung mga yan, Ma? Itong bilog na ito na may butas sa gitna, ang tawag dito ay baong may isang mata. Pinaniniwalaan itong nakakapagpaligtas sa mga kapahamakan. Ito namang isa ay San Benito. Magagamit mo ito para makaiwas ka sa mga masasamang enerhiya at elemento. Malakas ang kapangyarihan ng mga ito, anak. Dahil katatapos lang namin tong dasalan at ritwalan. Ma, bakit mo binibigay sa akin ng mga yan? Sa trabaho lang naman ako pupunta. Para namang maging ibang bansa na ako at magiging 10 milyang layo natin. Anak, nararamdaman ko sa enerhiya ng araw na ito na may masamang mangyayari. At kung wala kang mga pananggana katulad ng anting-anting na yan, baka mapahamak ka. Yan ka na naman sa mga kalokohan mo, Ma. Nasa modernong panahon na tayo pero para ka pa rin nabubuhay sa panahon ng kopong-kopong. Hindi totoo ang mga yan, Ma. Kung mapapahamak tayo, edi mapapahamak. Anak, totoo ang sinasabi ko. Dapat nasa akin ang mga yan pero ibinigay ko sa iyo at kay Roland dahil nasa bahay lang naman ako ngayong araw.
Kayo ang mas nangangailangan yan para makaligtas kayo sa anumang kamalasan na pwedeng dumating sa inyo. Pakiramdam ko talaga, anak. May mangyayari. Ay, ewan ko sa'yo, ma. Akin na nga yan. Nababanas na ako sa mga sinasabi mo. Alis na ako, ha? Baka medyo gabihin ako sa trabaho ngayon. Inis kong isinilid sa bulsa ang mga binigay ni Mama. Mas lalong sumama ang araw ko nang makita si Tito Roland sa may pinto at hinihimas ang walis tingting niya. Bukod sa nakakainis ang pagmumukha niya, ay nakakapagtaka din ang pagkatao niya. Naglakad ako papunta sa sakayan ng jeep. Nakita ko sa isang bahay na aking nadaanan si Mang Isko na isang albularyo. Nakatira daw siya sa baryo ng kaibigan ko. Pero paminsan-minsan ay pumupunta sa ibang lugar para manggamot. Ewan ko ba pero pag nakikita ko yung matandang yun, ay may nararamdaman akong hindi magandang kutob. Hindi ko alam kung dahil ba sa presensya niya o dahil ayaw ko sa mga albularyo. Akmang hahakbang na sana ako nang bigla siyang tumawag. Lumingon ako sa kanyang kinaroroonan at siya naman yung lumapit sa akin. Ano po yon? Nanay mo si Crasilda, hindi ba? Opo, nanay ko nga siya. Bakit po? Ang tagal ko nang hindi nakikita ang nanay mo eh. Eh, kamusta mo ako sa kanya, ha? Magkakilala kayo ng nanay ko? Oo, magkakilala kami. Hindi lang ako nakadalo sa inyong bahay kaya hindi niyo ako nakilala. Hindi nga po kayo masyadong pamilyar sa akin saka nabalitaan ko lang po ang tungkol sa inyo mula sa mga taong ginagamot ninyo. Siya, ikakamusta ko na lang po kayo kay Mama. O sige, salamat ha. Ay, siya nga pala. Nasa bahay ba ang nanay mo? Hindi ba siya nagtitinda sa simbahan ngayon? Hindi po. Araw siguro ng pag-ayuno niya, kaya hindi siya umalis. O siya, sige. Magpatuloy ka na sa paglalakad ha. Sige po, mauna na po ako. Sanay na ako. Halos lahat ng nakakakita sa akin ay kilala si Mama. Samantala, dumiretso na ako sa trabaho. Pagkatapos, pumunta ako kina Bessie dahil birthday ng tatay niya. Gabi na nang umalis ako sa kanila. Dumaan ako sa isang masukal na bahagi dahil meron ditong shortcut papunta sa amin. Sa daan, kakaiba yung naramdaman ko. May narinig akong mabigat na paghinga sa aking likuran. Binilisan ko na yung paglalakad pero pakiramdam ko ay sumusunod ito sa akin. Malamig na yung pawis na tumutulo sa aking noo at panay din ang malakas na pagtibok ng aking puso. Hindi pangkaraniwan ang paghinga nito at nagdudulot ng nakakakilabot na pakiramdam. May dala akong flashlight pero halos hindi ko maaninag ang daan kaya nag-iingat pa rin ako sa paghakbang. Sa wakas, nakarating din ako sa kalsada at saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pero walang dumadaang sasakyan ng mga oras na yon. Naglakad takbo na ako para mabilis na makauwi sa amin. Ilang sandali lang, may narinig akong sasakyan sa aking likuran. At nang lingunin ko ito ay nakita ko si Tito Roland sakay ng tricycle niya. At huminto ito sa aking tabi. Hoy Elise, sumakay ka na. Gabi na oh. Baka wala ka ng masakyan. Mahirap na't pabahay ka pa naman. Ha? Wala na akong pamasahe kaya nga naglalakad na ako eh. Hindi, wala itong bayad. Gumagawa ka lang ng paraan para kuhain ng loob ko. Ano ba Elise? Gabi na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kahit sino naman siguro maiisip na posibleng delikado na naglalakad kang mag-isa sa kalyang ito. Hindi ako sasakay. Kaunti na lang ang lalakarin ko, makakauwi na ako. Malapit lang naman to sa amin. Sa atin, dahil sa inyo rin naman ako nakatira. Pauwi na rin ako. Sumabay ka na kasi baka may makasalubong ka pa na kung ano dyan sa daan. Napahinto ako sa sinabi ni Tito Roland. Bumalik sa aking isipan ang nakakatakot na paghinga ng nilalang na narinig ko nung naglalakad na ako sa sukalan. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Dahil hindi pa rin siya umaalis, naisipan kong sumakay na sa kanyang tricycle. Habang nasa tricycle,
Hindi ko maiwasang mapansin ang walis tingting na lagi niyang dala. Tila ba isang mahalagang kayamanan ang turing niya dito at palaging nasa kanyang tabi. Nagtataka ako ngunit hindi na ako nagtanong pa. Wala akong interes na alamin ang dahilan. Ilang sandali lang, nakarating na kami sa aming bahay. Ngunit isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa akin. Ang aming bahay ay tila nasunog at kakaapula lang ng apoy. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid at sa isang sulok ay nakita ko si Jomar. Tulala siya at tahimik na umiiyak. Jomar, ano to? Ano nangyari sa bahay natin? Ate, sorry, kasalanan ko. Kasalanan ko ang nangyari. Sana mapatawad mo ko. Paano kasalanan mo? Bakit? Ano bang ginawa mo? Ate, dahil sa akin, nasunog ang bahay natin eh. Si Mama. Nasaan si Mama? Hindi siya nakalabas. Ano? Bakit mo siya hinayaang nasa loob? Sorry ate, kasalanan ko. Tumulo ang luha ko sa mga mata nang marinig ko ang sinabi ni Jomar. Kahit hindi ako malapit kay Mama, hindi ko kayang tanggapin na may nangyaring masama sa kanya. Ilang sandali lang, nakita kong lumabas mula sa bahay ang mga lalaki na may dalang body bag. Nang makita ko yon, isang matinding kuryente ang kumalat sa aking buong katawan at parang biglang nanghina ang aking mga tuhod. Alam kong si Mama ang nasa loob ng body bag. Patay na siya. Sunog na ang kanyang katawan. Hindi ako makahakbang. Parang pinagbagsakan ng langit ang aking mundo. Hindi ko pa rin kayang makita si Mama sa ganoong kalagayan. Nakita ko na lang na kinarga ang body bag at sinakay sa sasakyan na nagdadala ng mga bangkay patungo sa punerarya. Sumama si Tito Roland. Naiwan si Jomar na umiiyak. Nilapitan ko ito para damayan. Totoo bang nakikita ko, Jomar? Oo ate, wala na si Mama. Bakit nangyari ito? Bakit mo hinayaan si Mama sa loob? Di ko alam ate. Kasalanan ko talaga nangyari. Bakit kasalanan mo? Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo sa akin, ha? Bakit nasunog ang bahay natin? Bakit na-trap sa loob si Mama at bakit hinayaan mo lang siya? Kasalanan ko ate. Kasalanan ko. Bakit ba paulit-ulit mo nalang sinasabi yan, ha? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano nangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Lalo pang lumakas ang iyak ni Jomar dahil sa aking sinabi. Niyakap ko ang aking kapatid. Ngunit tila wala ring nagawa ang aking mga bisig para patahanin siya. Hindi ko na nagawang tanungin pa ang mga detalye ng nangyari. Ang pagkawala ni Mama ang siyang naging focus namin sa mga panahong yun. Gusto ko noong umiyak para ipakita kay Jomar ang pagdadalamhati ko. Pero parang namanhid ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba may hinanakit pa rin ako kay Mama o ayaw ko lang maramdaman yung lungkot. Sunog ang bahay namin at wala na kaming mapagbuburulan sa labi ni Mama. Pinalibing na lang namin siya matapos siyang imbalsamahin sa punerarya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Tito Roland na tumuloy na muna kami sa bahay ng kanyang kamag-anak dahil wala na kaming matutuluyan. Ngunit mariin akong tumanggi. Oh, saan kayo titira kung hindi kayo sasama sa akin? Alam mo, kahit magpalaboy-laboy kami sa kalsada o tumira kami sa koral ng baboy, wala kang pakialam. Bakit? Tatay ka ba namin? Saan kayo titira kung hindi kayo sasama sa akin? Elise, kung ayaw mo sa akin at ayaw mo akong kasama, kahit kapakanan na lang ng kapatid mong isipin mo. Tingnan mo siya, hanggang ngayon, hindi pa rin siya makausad dahil sa pagkamatay ng nanay niyo. Kaya huwag mo sana siyang hayaan na dagdagan ng panibagong problema. Nag-aalala lang ako sa inyo. Minahal ko rin naman ang nanay niyo, kaya anak na rin ang turing ko sa inyo. Tigilan mo na nga ang pagsasabi ng mga ganyan.
Kahit kailan, hindi kita matatanggap dahil kabit ka lang ng nanay ko. Hindi mapapalitan ng kahit na sino ang tunay kong ama. Elise naman, ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Oo, kaya tigil-tigilan mo ng pagbuntot-buntot mo sa amin dahil patay na si nanay. Wala ka ng parte sa pamilya namin. Tumalikod na ako kay Tito Roland. Ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Ngunit hindi pa rin ako handang tanggapin siya sa aming buhay. Pumunta kami sa mga kamag-anak namin, sa partido ni na mama at papa. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggap sa amin. Karamihan ay mga mata pobre o hindi kami kinikilalang kamag-anak dahil kay mama. Wala nang ibang pagpipilian. Kailangan kong maghanap ng matitirhan. Naisipan kong bumali ng pera sa aming amo pero hindi ako pinagbigyan. Natanggal na rin ako sa trabaho nung araw na yun. Nalulugi na kasi ang negosyo nila at kailangan nilang magbawas ng empleyado. 200 piso lang ang natira sa akin na sahod at ginamit ko na yon para sa pagkain namin ni Jomar. Napagpasahan na lang namin na puntahan si Bessie. Nagbabakasakali na dito ay pwede kaming tumuloy pansamantala. O Bes, maupo muna kayo dito sa sala ha at ipaghahanda ko lang kayo ng pagkain. Huwag ka na mag-alala, Bes. Pumunta ako dito para... Oo naman, welcome kayo ditong dalawa ni Jomar. Huwag kayong mag-alala, kami lang naman ni Kuya ang magkasama sa bahay. Kaya malaki pang space para sa inyo. Talaga ba, Bes? Maraming salamat ha. Lahat na lang ng napuntahan namin ay hindi kami tinanggap kaya ikaw na lang talaga ang inaasahan ko ngayon. Nako Bes, ako pa ba ang tatanggi sa iyo? Alam ko na kung sa akin nangyari ang lahat ng iyon, alam kong papatuloyin mo rin ako sa bahay nyo. Kapag nakahanap na ulit ako ng trabaho at may pang-upan na kami ng bahay, aalis na rin kami ni Jomar. Pansamantala lang kami makikitira sa inyo. Ay sus, manatili kayo rito hanggat gusto ninyo. Siya nga pala, andyan na pala si Kuya sasabihin ko na dito muna kayo makikituloy ha. Alam kong papahayag yon. Sige, Bes. Agad na pinapasok ni Bessie ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Pumayag itong doon muna kami makitira sa kanilang bahay. Gayunpaman, hindi ako mapakali sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Parang hinuhubad ng kanyang mga mata ang aking kasuotan. Sa tingin ko, hindi ko kayang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi ko kayang maging komportable sa kanyang presensya. Bes, dito ang kwarto nyo ha. Sakto naman ito para sa inyong magkapatid. Bibigyan ko rin kayo ng mga damit kasi alam kong walang natira sa mga damit nyo. Bes, hindi na pala kami makikituloy muna sa inyo. Oh, bakit? Saan kayo tutuloy? Naalala ko nga pala, may isa pa kaming kamag-anak. Doon na lang kami pupunta kasi baka naman sabihin, nilampasan namin siya Mabait naman sa amin yung kamag-anak namin na yon. Paano ba yan? May pamasahe ka ba papunta sa kanila? Dumidilim na ngayon at mahirap maglakad. May pera pa naman dito. Kami na ni Jomar ang bahala. Oh, idagdag mo ito, Bes. Bes, ang laki nito. Baka 1 linggo mo rin tong sinahod sa trabaho. Hayaan mo na. Kailangan mo ng ganyang kalaking halaga ngayon dahil sa sitwasyon ninyo. Kung tutuusin pa nga ay kulang pa yan. O paano? Pag-text ka lagi sa akin ha kapag kailangan mo ng tulong. Bes, nakakahiya pero maraming salamat. Makakabawi din ako sa'yo balang araw. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay maging maayos kayong dalawa ni Jomar. Ay, siya nga pala. Dalhin mo itong mga ito. Mga damit yan para sa inyo ha. Nagsama na rin ako ng kumot saka bedsheet. Nilagay ko na sa bag para madali nyo ng mabitbit. Freebies na rin yung bag dyan. Sa inyo na yan. Salamat, Bes. Kailangan nga namin ng mga to. Walang anuman. Basta Bes ha. Magpakatatag lang kayong dalawa ni Jomar. Balang araw magiging maayos din ang lahat. Kayo na lang dalawa ang magkasama kaya magtulungan kayo, okay? Ganun na nga, Bes. Wala na talaga kaming ibang magagawa kundi ang magtulungan na lang talaga kasi kung hindi, walang mangyayari sa buhay namin. Siya, sige na.
Lumakad na kayo at nang makaabot agad kayo sa sakayan ng kung saan man kayo pupunta. Mag-ingat kayo ha. Tumango na lamang ako at niyakap si Bessie bago kami umalis. Hinila ko si Jomar na nakatulala pa rin sa may pinto. Nang makalabas kami, para kaming mga basang sisiw na walang matutuluyan. Nagsinungaling ako kay Bessie para hindi siya mag-alala. Pero ang totoo, wala kaming mapupuntahan. Habang nag-iisip, nagpunta kami sa waiting shed dahil umuulan na. Pinatuloy na tayo ng kaibigan mo pero nagbago pa ang isip mo. Tapos nagsinungaling ka pa na may pupuntahan pa tayong kamag-anak eh. Pinagtabuyan na nga nila tayo eh. Hindi magandang nararamdaman ko sa kuya niya. Para siyang manyakis kung makatingin sa akin. Eh hindi ba sabi mo, maghanap ka naman ng trabaho? Eh hindi mo rin siya palaging makakasama. Sa gabi, hindi ka ba nag-aalala? Palibasa, lalaki ka kaya hindi mo ako naiintindihan. Eh paano ngayon? Saan tayo pupunta? Bahala na. Nag-iisip nga ako ngayon eh. Hindi ko naman hahayaan na maging palaboy tayo sa kalsada. Kung pumayag na lang kaya tayo sa alok ni Tito Roland. Kabit siya ni Mama pero mabuting tao naman siya. Eh mas mabuti pa nga siya kaysa sa mga totoo nating kadugo eh. Ay nako, kahit anong mangyari, hindi tayo tatanggap ng tulong sa lalaki na yon. Kahit na mabait siya sa atin, kasalanan pa rin yung ginawa ni Mama at siya ang kasalanan niya. Ay, ewan ko sa'yo ate. Ay, siya nga pala. Dito ko lang saglit ha. Iihi lang ako banda ron. Dalhin mo tong cellphone ko. Gawin mong flashlight. O sige ate, salamat. Napabuntong hininga ako. Tuluyan ng kumagat ang dilim at mukhang sa kalsada kami matutulog. Ilang sandali pa, hindi pa rin bumabalik si Jomar. Naisipan kong puntahan siya sa itinuro niyang lugar. Medyo madilim at makapal ang mga halaman doon kaya kailangan kong hawiin ang mga dahon at mataas na damo para makadaan ng maayos. Habang naglalakad, narinig ko na naman ang malakas na paghinga ng isang nilalang. Sabay noon, nakaamoy ako ng isang masangsang na amoy na tila nabubulok na karne. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa wakas, nakita ko na si Jomar. Tulala siya at halatang takot na takot. Jomar, ano ba? Bakit hindi ka pa bumabalik doon sa waiting shed? Nag-aalala na ako sa'yo. Ate, may... Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit nabubulol ka? May... Ate... Ano yun? Kinakabahan na ako. Sabihin mo sa akin. May nakita ka ba o ano? Tignan mo yun! Yun ate oh! Nasa unahan natin! Ano yun? May malaking aso! Sinundan ko ang itinuturo ni Jomar. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang malaking bulas ng aso. Itim na itim ang balahibo nito. Pula ang mga mata. Mahaba ang mga pangil. Mahahaba ang mga biyas at kulubot ang mukha. Kahit na malamig ang gabi, bigla akong pinagpawisan. Akmang lalapit na ito sa amin kaya kumabog ng malakas ang aking puso at agad akong napaatras. Nangangatog na rin yung aking mga tuhod kaya pahirapan pa bago maigalaw ang aking mga paa. Agad kong hinila si Jomar na natuklaw na ng takot sa kanyang kinatatayuan. Tumakbo kami ng mabilis. Hinabol kami ng aswang. Umuungol ito ng malakas at parang yumayanig ang lupa sa bawat hakbang nito. Halos tumalon na ang aking puso sa sobrang kaba. Pero pinilit kong tumakbo. Nang makarating kami sa kalsada, nakita namin ang tricycle ni Tito Roland. Kahit ayaw ko sa kanya, pinara ko ito. Lumingon muna ako sa likuran dahil baka nasundan kami ng aswang. Mabuti na lang parang naramdaman ni Tito Roland na may mali. Agad niya kaming pinasakay at binilisan yung pagpapatakbo. Ano nangyari sa inyo? May nakita po kaming malaking aso sa damuhan at hinahabol po kami nito. Malaking aso? Hindi kaya aswang yung nakita ninyo?
Aswang? Yung malaking bulas ng aso na yon ay isang aswang. Hindi sila basta aso lang kaya mabuti na lang nakadaan ako rito. Mabuti na nga lang po. Kanina ko pa kayo hinahanap at nag-uusisa ako kung nakahanap na ba kayo ng matutuluyan. May nahanap na kami pero sa kabilang baryo pa yon. Nagkataon lang na bumisita kami kay Bestie kaya nandito kami ngayon. Talaga ba? Napahawak ako sa aking sikmura. Hindi pa ako kumakain kaya gutom na ako. Parang nakakahalata na si Tito Roland kaya binilisan niya ang pagmamaneho. Nang makarating kami sa bayan, itinigil niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng isang kainan. Pinaupo niya kami sa mga lamesa at agad na umorder ng pagkain. Ilang sandali lang, agad niya na itong dinala sa amin. O kumain muna kayo. Alam kong hindi pa kayo kumakain kasi wala pa kayong nahaharap na matutuluyan. Hays, kung hindi nga lang dahil sa aswang kuno na yon, hindi kami sasakay sa'yo eh. Hilig mong pakialaman ang buhay namin. Alam mo Elise, minsan kailangan din natin huwag pa irali ng pride natin. Lalo na sa oras ng kagipitan. Alam kong hindi mo ko matatanggap kahit kailan. Dahil kapit lang ako ng nanay ninyo. Pero ang masasabi ko lang, kahit ibang tao ako, handa akong tumulong sa inyo. Dahil hindi naman iba ang tingin ko sa inyo. Anong balak mo? Dadalhin mo kami sa mga kamag-anak mo? Baka mamaya ako naman ang gawin mong asawa dahil wala na yung nanay ko. Sino ka ba? Hindi ka naman namin kadugo. Yung mga totoo ninyo bang kadugo, tinanggap ba kayo? Sa bagay. Pero wala ka na doon. Kami naman ang nahihirapan hindi ikaw. May bago tayong apartment doon sa dulo. Iuupa ko kayo doon. Ako muna pansamantala ang magbabayad ng upa, Elise, habang wala ka pang nahahanap na trabaho. Ano? Iuupa mo kami ng bahay? Ate, hayaan mo na si Tito. Wala rin naman tayong ibang pamimilian eh. Ay, okay. Para sa kapatid ko, pumapayag na ako pero huwag kang mag-alala. Balang araw, babayaran ko yun lahat. Hindi ako tatanaw ng utang na loob sa'yo. Napatawa si Tito Roland sa aking sinabi. Napangisi na lang din ako. Pagkatapos naming kumain, dinala niya kami sa isang bagong tayong apartment. Kami pa lang yung nakatira dahil bago pa lang ito at hindi pa masyadong kilala ng mga tao. Maliit lang ang silid pero sapat na para sa aming magkapatid. Tinignan ni Tito Roland ang mga kable at gripo at siniguradong maayos ang mga to. Doon ko lang napansin na nakatali na naman sa kanyang tagiliran ang walis tingting na palagi niyang dala. Nagtataka na talaga ako kaya naisipan ko na siyang tanungin tungkol dito. Bakit ba lagi mo nalang dala ang walis tingting na yan? Ano bang meron dyan? Anting-anting ba yan? Ito ba? Pantaboy ito sa mga aswang. Ha? Paano naging pantabo yan sa mga ganun ginagamit lang naman yan para walisin ang mga alikabok at kalad sa paligid. Hindi mo naiintindihan dahil hindi ka naniniwala sa kakayahan ng walis na ito. Sabi ng nanay ko, bawang, asin at rosaryo ang pangontra sa mga aswang. Hindi walis. Nag-iimbento ka lang ng kung ano-ano Saka, hindi naman totoo ang mga aswang na yan. Nakita na ng dalawang mata mo kanina pero hindi ka pa rin naniniwala. Paano kung isang malaking aso lang naman yung nakita namin kanina at hindi isang aswang? Ate, tama si Tito Roland. Yung nakita natin, posibleng aswang nga yun. Jomar, iiwan ko sa iyo ang walis tingting na ito ha. May isa pa naman ako sa bahay. Sige po, Tito. Inuuto mo ba ang kapatid ko? Kahit na hindi ko gusto si Tito Roland, gusto ko siyang pasalamatan. Pero pinipigilan ko lang yung aking sarili. Kung hindi dahil sa kanya baka naabutan na kami ng malaking aso. At hindi ko alam kung makakaligtas ba kami dito. Nakita ko kasi ang matatalim na pangil nito at paniguradong hindi namin yon kayang labanan. Nagsimula na akong mag-ayos sa loob ng bahay. Nilapag ko ang mga gamit na pinadala ni Bessie. May mga kumot at bedsheet at magagamit namin yun. May papag sa bahay na sakto para sa aming magkapatid. May foam din na nakapatong doon kaya hindi nasasakit yung aming likod habang natutulog. Kailangan ko ng tulong para mailagay ng maayos yung bedsheet. Medyo mabigat kasi ito.
Hinanap ko si Jomar at nakita ko siyang nakaupo sa may pinto at nakatulala. Mukhang malalim yung iniisip niya. Naisipan kong puntahan siya at humingi ng tulong. Jomar, tulungan mo nga ako rito. Hindi ko kasi mailagay ng maayos tong bedsheet. Kaya mo na yun, ate. Jomar, yan ka na naman ha. Nakatulala ka na naman dyan at hindi kumikibo. Ano bang iniisip mo? Gusto mo bang mag-share sa akin? Ate, miss ko na si mama eh. Jomar, naiintindihan kong nararamdaman mo kasi parehas tayong nawala ng nanay. Pero kung magpapakalugmok lang tayo sa buhay, walang mangyayari. Tingin mo ba, matutuwa si mama sa ganyan mong itsura? Halos hindi na maipintang mukha. Ate, totoong hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko kasi hindi ka naman malapit kay mama, di ba? Ano? Sa huling sandali niya, tayo pa rin ang iniisip niya, ate. Kapakanan pa rin natin. At hindi mo yun alam. Parang hindi ko maintindihan ang sinabi ni Jomar. Umalis na ako at bumalik sa ginagawa ko. Ayoko nang marinig pa yung iba pa. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga naramdaman ang pagmamahal ni mama. Iniwan niya ako sa lola ko dahil nag-focus siya sa pagtitinda ng anting-anting. Hindi niya ako kailanman binisita at tanging si Papa lang ang nakakaalala sa akin. Nang mag-18 taong gulang na ako, namatay si lola. Bumalik ako kay mama at doon ko nalaman na may kapatid pala ako. Pero nasa tabi lang niya ito palagi. Naisip ko tuloy na siguro hindi niya ako paborito dahil pinamigay niya ako sa iba at hinayaang lumaki nang wala siya. Buong gabi akong nakatulala. Hindi ako makatulog. Siguro dahil bago pa yung bahay at hindi pa ako sanay. Naisipan kong tumayo para manghilamos. Ganun ang ginagawa ko kapag hindi makatulog para hindi sumakit yung mga mata ko. Habang nakatayo sa may lababo, may narinig akong langit-ngit at yapak sa labas. Tapos, may narinig akong mabigat na paghinga malapit sa akin. Kinabahan ako dahil parang gusto nitong pumasok sa loob ng aming bahay. Pinuntahan ko si Jomar para gisingin. Hindi pa rin siya natutulog at nakatulala lang sa kisame. Jomar, nararamdaman mo ba yon? Parang may kung anong gumagalaw sa likod ng ating bahay. Kanina ko pang nararamdaman eh. Jomar, talasan mo mabuti ang pandinig. Parang palapit ng palapit sa atin eh. Hindi kaya masamang tao o may masamang loob yun? Baka mamaya biglang pumasok sa loob at may kung anong gawin sa atin. Ate, sa tingin ko hindi tao yung nararamdaman natin. At hindi ito ang unang beses na na-encounter ko yun. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa nasasabi sa'yo, ate. Na ano? Anong hindi mo pa nasasabi sa akin, ha? Ate, yung nakita natin na malaking bulas ng aso kanina. At yung nakita ko nung nagkaroon ng sunog Napahinto si Jomar sa kanyang sasabihin dahil biglang kumalabog ng malakas yung pinto. Lumakas ang tibok ng aking puso at napahiyaw ako sa takot. Samantala, si Jomar ay tahimik lang at nakikiramdam sa paligid. Paulit-ulit na kumakalabog ang pinto at halos masira na ito dahil sa lakas ng puwersa. Ilang sandali pa, narinig ko ang isang malakas na pag-ungol at ito ay nakakapangilabot. Malaki ang boses nito, basag at hindi pangkaraniwan. Tumayo si Jomar at kinuha ang isang kahoy na nakapatong malapit sa aming higaan. Jomar, anong gagawin mo? Baka wala kang laban sa kung anong may masamang loob na yon. Ate, kung hindi tayo lalaban, baka patayin tayo ng nilalang na yun. Ayoko na maging duwag ngayon. Ayoko na maulit ang nangyari kay mama. Nangyari kay mama? Anong ibig mong sabihin? Hindi, saka ako na ipapaliwanag sa'yo kapag maayos na ulit ang lahat. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo para labanan ang aswang na yun. Magtago na lang tayo, wag na tayong lumaban. Ate, mahanap pa rin nila tayo kahit tumago tayo. Labanan muna natin yun. Tapos saka tayo tumakas at tumakbo palayo. Sige, Jomar, nagtitiwala ako sa plano mo.
Habang dala ni Jomar ang pamalong kahoy, sumunod lang ako sa kanyang likuran at dahan-dahan kaming tumungo sa may pinto. Matindi ang pangangatog ng aking tuhod ng mga sandaling yun. Pero sinikap kong maihakbang ang aking mga paa sa kabila ng matinding takot. Nang makarating kami sa may pinto, ay saglit na tumigil ang pagkalabog kaya natigilan kami. At nakiramdam sa katahimikan na bigla na lamang bumalot sa paligid. Hanggang sa bigla na lamang nawasak ang salaming bintana nakatabi ng pinto. At lumusot doon ang isang napakalaking bulas ng aso. Galit na galit ang mga mata nito at nakalabas ang pangil na animoy handa nang sumalpok sa amin anumang oras. Bigla akong natumba dahil nanghihina na ako sa sobrang takot. Sa pagkakataong iyon ay kumbinsido na akong aswang nga ang nilalang na yon, na ilang beses naming nakita. Si Jomar ay nakipaglaban dito gamit ang pamalong kahoy. Ilang sandali pa ay bigla siya nitong sinakmal at hindi makawala ang aking kapatid sa malaki at mabigat nitong katawan. Sa pagkakataong yun ay bigla kong naalala ang walis tingting na binigay sa amin ni Tito Roland at ipinaghahampas ko yon sa matigas na katawan ng aswang. Ito ay lumikha ng ingay dahil sa mga langit-ngit ng tingting at biglang nalito ang aswang pagkarinig nun. Doon ko na-discover na sensitibo ito sa tunog ng bagay na yon. Kaya ang ginawa ko ay inihampas ko ng malakas at paulit-ulit ang walis tingting sa sahig para lalong makalikha ng ingay. Umalis ang aswang mula sa pagkakapatong kay Jomar at ilang sandali pa ay lumabas na ito ng bahay. Agad ko namang nilapitan ng aking kapatid na nakahandusay sa sahig at puno ng galis ang katawan dahil sa kuko ng aswang. Jomar, ayos ka lang ba? Oo ate, ayos lang ako. O ikaw, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Naniniwala na ako ngayon na aswang nga ang nagpapakita sa atin. Naiintindihan ko na rin kung bakit palaging dala ni Tito Roland ang walis tingting. Sensitibo ang pandinig ng mga aswang sa langit-ngit ng tingting kaya kapag narinig nila ito, sila ay malilito at mawawala sa sarili. Ganun na nga ate. Oo, ganun nga. Ngayon, alam ko na mga nangyayari. Ate, mukhang hindi na tayo ligtas dito. Dahil parang sinusundan tayo ng aswang na yun eh. Sinusundan? Anong ibig mong sabihin? Ate, hindi ko lang nasabi kanina pero yung aswang na nakita natin malapit kina Bessie at yung dumating dito sa inuupahan natin, pati na rin yung nakita ko sa sunog. Lahat yun, iisa lang. Ano? Pero bakit na tayo sinusundan? Iyon ang hindi ko alam pero hindi kaya may kinalaman yun kung bakit palipat-lipat tayo ng bahay? Hindi kaya alam ni Mamang tungkol dun? Siguro nga, hindi ko alam. Baka nga dahil doon. Iba kasi ang sinasabi sa atin ni Mama. Ang sabi niya, dahil sa anting-anting kaya tayo patuloy ang pagpapalipat-lipat natin ng bahay. Sa tingin ko ate, ayaw lang ni Mama na mag-isip tayo tungkol dun. At mabuhay na lang sa takot. Kaya niya nagawang itago ang katotohanan. Siguro nga, pero maiba lang ako. Anong ibig mong sabihin sa nakita mong aswang doon sa sunog? Ano nangyari nung gabing yon? Ate, noong araw na nasunog ang bahay natin, ako ang may kasalanan noon. Habang nagluluto ako ng itlog sa kusina, nakita ko si Mama na nakikipaglaban sa aswang habang nasa sala. Nasa kusina ako noon pero nakikita ko ang mga pangyayari. Nakita kong tinusok ng aswang ang kanyang muka. Gamit lang ang kuko. Nagulat ako at natulala dahil hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nakita ko na akmang tutusukin na ng aswang yung dibdib ni Mama. Kaya agad akong tumakbo sa kinaroroonan nila. Napabayaan ko yung pagluluto ko. At hindi ko na malayan na yung cellphone ko nga pala katabi ng stove na pinaglulutuan. Bukod sa nasunog na yung niluto ko, nag-overheat din yung cellphone ko sa tabi. Kaya sumabog at lumikha ng sunog. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Aswang ang may kagagawan sa mga nangyari. Ang mahalaga, nakaligtas ka. Yun na nga ate. Nakaligtas ako pero hindi nakaligtas si Mama. Hindi siya makatayo dahil sa mga sugat na natamo niya mula sa aswang. Sinubukan ko siyang ibangon pero sabi niya, hindi kami makakalabas ng maayos kung aalalayan ko pa siya. Yung aswang na nakita mo, ano nangyari sa kanya?
Nawala siya nung magkasunog kaya alam kong buhay pa siya. At natitiyak kong siya rin ang sumusunod at gugugulo sa atin ngayon. Dahil sa sinabi ni Jomar, ay nag-alala ako sa kalagayan namin. Noong mga panahong yun, ay unti-unti nang nabubuo ang tiwala ko kay Tito Roland. Kaya naisipan kong sabihin sa kanya ang nangyari sa amin nang puntahan niya kami kinabukasan. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko dahil alam kong hindi sapat yung walis tingting para makaligtas at maprotektahan yung aming mga sarili. Kaya nga ibinigay ko ang walis tingting sa inyo para makaligtas kayo sa aswang na yon. Hindi nun kayang patayin ng aswang. Tinataboy lang ng bagay na yun ng aswang at hindi pinapatay. Baka naman hindi nyo nagamit sa tama. Ang tamang... Aalis na kami dito. Yun ang naiisip kong solusyon. Akala ko ba wala na kayong alam na mapupuntaan? Saan kayo lilipat niyan? Tito, baka may alam kayong bagong lugar na malilipatan namin. Wala na po kaming alam. Wala naman akong pera para umupa ng bagong bahay. Doon na muna kayo sa amin sa Ibayo. Siguradong hindi kayo mapupunta ng aswang dahil marami dong tao. Pero sinusundan niya kami. Paano kung masundan pa rin niya kami sa inyo? Baka pati mga tao doon guluhin niya. Ang mahalaga, safe kayo doon. Dahil marami dong magtutulong-tulong para labanan ng aswang. Saka nandoon ako. Alam ko ang gagawin sa mga ganong pagkakataon. Sige po, sasama na lang po kami sa inyo sa Ibayo. Inayos ko na muna ang mga gamit namin saka sumama kay Tito sa tinutuluyan niyang bahay. Nang nakasakay na kami sa tricycle ay nakita kami ni Mang Isko na nakatambay lang sa bahay na malapit sa kinaroroonan namin at bigla itong lumapit. Paibayo ba kayo? Opo. Papunta po kami doon. Baka pwedeng sumabay na ako sa inyo. Dahil doon din naman ang punta ko. Dito na lang ako sa angkas. Dahil puno na sa loob nagmamadali na rin kasi ako dahil hinihintay ako ng gagamutin ko Sige po. Wala pong problema. Sabay na po kayo. Babayaran ko na lang ang pamasahe kung magkano man. Wag na po. Hindi naman ako namamasada ngayon Ha? Ay salamat kung ganon. Kayo ba mga ineng at tutoy? Sasama na kayo sa kanya? Opo. Wala na po kasi kaming ibang matutuluyan. Maswerte kayong dalawang magkapatid. Matapos mamatay ang inyong ama, may nakilalang mabuting anak. Ang iyong ina na ituring talaga kayong tunay niyang anak. Ha? Hindi pa po patay si Papa. Nawawala lang siya at hindi pa bumabalik. Nagkakamali po kayo sa sinabi ninyong patay na siya. Ang ibig ko sabihin sa tagal na niyang hindi bumabalik imposibleng mahanap niyo pa siya, di ba? Tsaka nung namatay ang inyong ina dapat nagpakita siya. Bali-balita lang naman. Sa buong bayan ang pagkamatay niya dahil kilala siyang antingera. Basta, huwag ninyo pong sasabihin na patay na ang papa ko na parang alam ninyo kung ano totoong nangyari sa kanya. Paano kung may alam na ako? Ano po? Biro lang, siyempre. Wala akong alam doon. Ewan ko ba pero hindi talaga maganda yung nararamdaman ko sa matandang yon. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Hindi rin maganda ang nararamdaman ko sa tuwing nagpapanagpo yung aming mga mata. Masyadong malalim ang kanyang mga tingin at parang may itinatagong hindi ko alam kung ano. Lalo pa itong nadagdagan dahil sa sinabi niya. Sa paraan ng pagsasalita niya ay parang may alam siya sa pagkamatay ni Papa. Samantala makalipas ang 5 minutong biyahe ay nakarating na rin kami sa Ibayo kung saan nakatira si Tito Roland. Sinamahan niya kami sa isang maliit na bahay doon na sakto lang para sa aming dalawa ni Jomar. Dito kayo tutuloy. Bahay ito ng kapatid kong bunso na nasa abroad. May bahay na siya doon kaya hindi na siya babalik dito sa Pilipinas. Ako naman nakikituloy sa bahay ng tiyahin ko dahil ayoko nang nag-iisa sa bahay. Tamang-tama lang po to para sa amin ni Jomar. Tanda mo na isang compound kami dito at lahat ng nandito ay puro magkakamag-anak. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong maiyang magsabi sa kahit na sino sa amin. Hindi ko masasabing lagi akong nandito dahil palagi akong namamasada. Sige po, Tito. Tsaka,
Kaya naman na namin dito. Huwag kayo mag-alala. Sige na, maglinis na kayo dyan. Babalik ako mamaya at dadalhan ko na kayo ng ulam para hindi na kayo magluto ng kakainin nyo. Sige po, Tito. Pagkaalis ni Tito Roland, nagsimula na akong mag-obserba sa paligid ng aming bagong tahanan. Sa harap ng bahay namin ay may isang malaking bahay. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Mang Isko doon. Nakatingin siya sa aming bahay at tila pinagmamasdan kami. Kaya naman nanlamig yung aking katawan. Agad kong sinara yung pinto at nagulat si Jomar dahil sa aking ginawa. Pero hindi na ako nakapagsalita. Buong maghapon, hindi mawala sa isip ko si Mang Isko. Naaalala ko na nakita ko na rin siya noong araw bago nasunog ang aming bahay. At nagsimula nang pumasok sa isip ko na posibleng may kinalaman siya sa nangyari. Marahil may tinatagong pagkatao si Mang Isko at hindi nalalayo na isa siyang aswang. Kinagabihan, hindi ako makatulog kaya nilagay ko ang walis tingting sa aking tabi. Handa ako kung sakaling atakihin kami ng aswang. Nang mga oras na yon ay tila nakaramdam si Jomar sa aking pagkabalisa kaya hindi na rin siya nakatulog. Ikaw ate, bakit di ka pa natutulog? May naisip ka ba? Hindi mawala sa isip ko si Mang Isko. Pakiramdam ko talaga may mali sa matandang yon. Hindi rin maganda ang kutob ko sa kanya. Noong gabi na bago masunog ang ating bahay, nakita ko siyang dumaan. Ano? Wala ka na bang ibang nakita o natuklasan sa kanya? Wala na ate, yun lang talaga. Kung nakita mo siya nung gabi na yon, posibleng may kinalaman nga siya sa pagkasunog ng ating bahay. Siguro nga ate. Basta, mag-ingat tayo sa matandang yun. Lalong tumindi ang aking pag-aalala dahil sa tinurang yun ni Jomar. Mas lalo kong hindi nakatulog at pinakiramdaman ko ng maigi ang paligid. Maya-maya pa naisipan kong sumilip sa bintana. At laking gulat ko na makita kong dumaan si Mang Isko. Sa hindi malamang dahilan ay naisipan kong lumabas dala yung walis tingting. Tinuntun ko ang daang dinaanan ng matanda habang maingat na humahakbang dahil baka mahalata ko nito na sinusundan ko siya. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ito at napangangako sa aking nakita. Ang matandang si Mang Isko ay unti-unting nagpapalit ng anyo. Bigla itong tinubuan ng buntot sa kanyang puwitan at ilang sandali pa, siya ay naging isang malaking bulas ng aso. Nang makita ko siyang unti-unting lumingon sa aking kinaroroonan, ay agad akong kumaripas ng takbo. Bumalik ako sa loob ng aming bahay at inilagay sa may pinto ang walis. Sinarado ko rin ng maigi ang pinto, pati na rin lahat ng bintana. Naghiwa na rin ako ng bawang at kinalat yon sa paligid para kapag naamoy yun ng aswang ay hindi na siya tumuloy sa aming bahay. Nagtaka naman si Jomar sa aking ginagawa. O ate, ano nangyari? Si Mang Isko, nakita ko siya nagpalit ng anyo at naging isang malaking bulas na aso. Yung nilalang na ilang beses na nagpakita sa atin. Ano? Tama nga ang hinala ko na may hindi tama sa matandang yon. Isa pala siyang aswang. Kung ganun, ibig sabihin, siya rin ang aswang na nakita ko nung gabing nasunog ang ating bahay. Pero bakit na tayo sinusundan? Hindi kaya may naging alitan sila ni Mama kaya parang matindi ang galit sa atin ng aswang na yon? Hindi malabong mangyari yan ate. Baka yun ang dahilan kung bakit nagpalipat-lipat tayo ng bahay. At baka hindi dahil sa anting-anting kagaya ng sinasabi ni Mama? Ay naku ate, anong gagawin natin? Umalis na tayo dito. Palihim natin yung gawin at siguraduhin natin hindi tayo masusundan ng matandang yon. Ate, halos buong buhay na natin. Wala tayong ibang ginawa kundi lumipat ng bahay tapos hanggang ngayon. Ganun pa rin ang gagawin natin? Jomar, wala tayong ibang magagawa. Sa paraang yun lang tayo makakaligtas sa baka talagang itinadhana tayo magpalipat-lipat ng bahay dahil sa kalagayan natin. Paano yun ate? Saan tayo pupunta? Kina Lola. Wala nang nakatira sa bahay niya. Ate, napakalayo nun. 10 oras ang biyahe oh.
Saan tayo kukuha ng perang gagastusin natin para sa pamasahe? Bahala na. Baka umutang muna ako kay Bessie ng pamasahe o kaya naman kay Tito Roland pero marami na pala tayong utang sa kanya. Basta, bukas, agahan mo ang gising. Aalis tayo ng maaga. Kinabukasan ay maaga kaming gumayak ni Jomar at inihanda na ang mga gamit na dadalhin namin sa biyahe. Tulog pa na mga oras na yun si Tito Roland kaya hindi na kami nakapagpaalam sa kanya. Nag-ingat naman kami sa pag-alis at tiniyak na walang makakaalam tungkol dito. Sinigurado rin namin na walang sumusunod sa amin ng mga oras na yun. Pagdating sa terminal ay nandoon si Bessie na naghihintay sa amin ni Jomar. Nag-text na kasi ako sa kanya bago kami umalis. At sinabi namin ang aming sitwasyon kaya agad kami nitong pinautang ng pera na sasapat para sa aming pamasahe. Bessie, kanina ka pa dyan? Hindi naman, halos kararating ko lang din. Pasensya ka na ha. Sobrang laki ng perang inutang ko. Wala kasi kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw eh. Si Tito Roland naman, malaki ng utang na loob namin sa kanya. Okay lang yun, Bessie. Ang mahalaga ay makaligtas kayo sa aswang na sinasabi nyo. Pero teka, sigurado ba kayong hindi na kayo masusundan ng nilalang na yon sa pupuntahan nyo? Nung bata pa ako, doon ako nakatira at wala naman akong nabalitaan tungkol sa aswang kaya posibleng hindi niya alam ang lugar na yon. Doon lang ako nakakatiyak na magiging ligtas ang buhay namin magkapatid. Mag-iingat kayo ha. Masyadong malayong lugar na yon. Napakahaba ng biyahe. Okay na yon, kesa mapahama kami dahil sa aswang. Mamimiss kita. Ang tagal nating hindi makakapagkita. Dumalaw ka na lang doon kapag may budget ka. Naituro ko naman na sa'yo yung lokasyon nung kinalola, di ba? Oo naman. Pakilala mo ako sa mga gwapo doon ha. Aba, syempre ikaw pa. Siya nga pala, itong utang ko sa'yo, babayaran ko to ng paunti-unti sa'yo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Oo naman, walang problema. Huwag mo masyadong alalahanin yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Gora na, bes. Bago kami iwan ni Bessie sa terminal ay nagyakapan muna kami dahil hindi namin sigurado kung kailan ulit kami magkikita. 30 minuto lang kaming naghintay para sa bus na aming sasakyan at di nagtagal ay nakaupo na rin kami sa loob. Nakahinga na ako ng maluwag ng mga oras na yon dahil sa wakas ay makakalayo na kami sa aswang. Gayunpaman, bumalik ang kaba sa aking dibdib dahil sa ekspresyon ng mukha ni Jomar. Parang may nakita itong kung ano sa hindi kalayuan dahil halata sa mukha niya ang kaba at takot. Jomar, okay ka lang ba? Ate, si Mang Isko! Ha? Ano? Nakita mo siya? Parang nakita ko siya doon kanina. Tumingkas ka ng bahagi. Sa may labas. Yung may nagtitinda ng mga nilagang mais. Ha? Talaga? Teka, tingnan ko nga. Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yon. Ate, hindi ako pwede magkakamali. Sigurado ko nakita ko si Mang Isko. Kung nakita mo siya, bakit hindi ko siya nakita? Ibang matanda ang naroon, no? At sigurado akong hindi yun si Mang Isko. Kahit na ate. Kailangan pa rin natin mag-ingat, no? Hindi nalalayong nasusundan niya tayo. Isinaalang-alang ko ang sinabi ni Jomar, kaya kahit hindi ako siguradong nakita niya nga ito, ay nagdoble ingat pa rin ako at inobserbahan ang lahat ng taong nakasama namin sa biyahe. Makalipas ang 10 oras ay nakarating na kami sa aming pupuntahan at tiniyak namin na walang Mang Isko na sumusunod sa amin. Gabi na nang makarating doon kaya nagpahinga na lang kami sa aming kwarto nung ako ay bata pa. Hindi na namin ito kailangang linisin dahil linggo-linggo ay may naglilinis doong caretaker na naging malapit na kaibigan ni Lola. Lumipas ang buong gabi na wala kaming naramdamang kakaiba, kaya napanatag yung aming loob. Kinabukasan, ang buong maghapon ay ginugulang namin sa pag-aayos ng mga gamit at normal na araw lamang ito. Muling sumapit ang gabi at walang aswang na nagparamdam, kaya inakala namin na ligtas na kaming magkapatid. Isang gabi, umuwi na lang si Jomar galing sa tindahan na balisang-balisa
at namumutla. Oh, Jomar, bakit balisang-balisa ka? Ano nangyayari sa'yo? Ate, sa mga isko, nakita ko siya doon sa may tindahan. Ano? Sigurado ka ba? Oo ate, sigurado akong siya yung nakita ko. Diyos ko, yan na nga bang kinakatakot ko? E di ibig sabihin na sundan niya tayo? Ate, yung walis tingting na binigay ni Kuya Roland, nadala ba natin? Hindi ba? Ibinilin ko yun sa'yo kasi sabi ko, marami na akong dala. Ha? May biniling ka sa akin? Wala akong natatandaan o kaya naman, baka hindi ko narinig ang sinabi mo. Sus Mariosep, hindi natin yun nadala. Ate, baka may iba pa namang paraan. Ganito na lang, imposibleng walang ginagamit ng walis tingting si Manang dito sa bahay ni Lola kapag naglilinis siya. Hanapin na lang natin sa likod bahay. Hindi na sumasagot si Jomar sa aking sinabi. Kaagad siyang kumilos at naghanap ng walis tingting sa likod ng bahay. Ako naman ay pumunta sa kusina para kumuha ng bawang at asin. Sa kasamaang palad ay wala akong nakita. Naalala kong yun pala yung dahilan kung bakit pumunta sa tindahan si Jomar dahil naubusan kami ng stock noon sa bahay. Kaagad ko siyang pinuntahan sa labas kung saan siya naghahanap. Abala sa paghahagilap yung aking kapatid nang siya ay aking lapitan. Agad naman itong lumingon sa akin nang maramdaman niya ang aking presensya. Ate, walang walis tingting dito sa likod ng bahay. Kalikay lang ang nakita ko rito. Eh, anong gagamitin natin pangontra sa aswang? Teka, nakabili ka ba ng bawang at asin? Sabi ni Mama, mabisa raw yung pangontra sa aswang. Ate, nakalimutan ko nang bumili. Dahil kakarating ko pa lang sa malapit sa tindahan nakita ko na si Mang Isko. Natakot na akong tumuloy dahil baka makita niya ako at magkaroon siya ng ideya kung nasan nga tayo. Ay, Diyos ko, anong gagawin natin? Anong magiging laban natin doon sa aswang? Pasensya na ate. Kasalanan ko. Ano pang magagawa ng pasensya mo kung mapapahamak na tayo? Iniwan mo na nga yung walis tingting sa bahay. Hindi ka pa bumili ng asin at bawang. Ano ba talaga, Jomar? Hindi ka ba nadala sa nangyari noon sa bahay natin at kay Mama? Oo, pasensya na ate. Pasensya na. Kasalanan ko lang lahat. Oh, huwag ka na umiyak. Kalalaki mong tao. Hindi bagay sa'yo. Lakasan na lang natin ang loob natin. Kahit na magkahalo ang pagkairita at takot na aking nararamdaman ay pinilit ko pa ring maging kalmado. Niyakap ko yung aking bunsong kapatid habang umiiyak ito. Nung buhay pa si Mama, ay naiinggit ako kay Jomar pero ngayon ay napalapit na ang loob ko sa kanya dahil kami na lang dalawa ang magkasama. Maya-maya, napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya dahil may narinig akong isang malalim na paghinga. Pamilyar na ito para sa akin kaya agad kong hinanda yung aking sarili. Mula sa hindi kalayuan, nakita ko ang pulang bolang kristal na unti-unting lumalapit sa aming kinaroroonan. Naalala ko ang sabi ni Mama na kapag may nakita kaming ganong bagay, ibig sabihin ay may papalapit na aswang. Noon ay hindi ko yun pinaniwalaan, pero ngayon ay nasaksihan na mismo ng aking mga mata. Jomar, talasan mo mabuti ang pakiramdam. Papunta na sa atin ang aswang. Nararamdaman ko nga ate ang kanyang paghinga. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ate, dapat pala hindi na tayo umalis kina Tito Roland Kung masusundan din tayo rito ng aswang. Walang may alam sa mangyayari, Jomar. Ginawa naman natin ang lahat para makaiwas na sa aswang yun. Ate, ang mabuti pa. Pumasok na tayo sa loob at sikapin nating hindi makakapasok ang aswang. Tama. Isarado natin lahat ng pwede nating sarhan. Nagkasundo kaming pumasok ni Jomar sa loob ng bahay at nilagyan namin ng mahigpit na kandado ang lahat ng pinto. Pagkatapos ay pumasok na kami sa kwarto at nagtago sa maigilid ng kama habang magkahawak yung aming mga kamay.
Ilang sandali pa ay narinig namin ang malakas na pagkalabog ng pinto sa sala at lalo kaming nanginig sa takot. Sunod naming naramdaman ang malakas na kalabog ng pinto ng kwarto na aming kinaroroonan. At wala na kaming magawa kundi yung mapaiyak. Kahit anong iwas namin ay nasundan pa rin kami ng aswang. Ilang saglit pa, nasira ng aswang yung pinto at bumungad sa amin ang malaking bulas ng aso. Dumiretso sa aming kinaroroonan at agad nitong sinakmal ang suot na damit ni Jomar. Tsaka pinagwalsikan ang aking kapatid sa sahig. Nagpakasuksok ako sa gilid ng kama pero hindi pa rin ako nakaligtas dahil ako ang sunod nitong nilapitan. Akmang kakagatin na nito ang aking leeg nang may naramdaman akong mga yapak papalapit sa amin. Ilang sandali pa ay bumungad si Tito Roland na nakasuot ng bag at may dalang walis tingting. Pilit niyang tinusok sa matigas na katawan ng aswang ang walis tingting at napahiyaw naman yung nilalang dahil sa sobrang sakit. Ilang sandali pa ay may lumabas na usok sa katawan nito at saka unti-unting nagbago ang anyo at bumalik sa pagiging tao na walang iba kundi si Mang Isko. Hinang-hina ito at hindi na makatayo. Sinamantala ko naman yung pagkakataon para pagsusuntukin ang katawan ng matanda dahil sa sobrang galit. Bakit mo to ginagawa sa amin, ha? Bakit mo kami sinusundan at bakit mo kami gustong patayin? Dapat lang yan. Dahil ang nanay mo ang pumatay sa anak ko. Normal lang sa aming mga aswang ang kumain ng tao. At ikaw sana yung hapunan namin ng araw na yon. Ibig sabihin, napatay ni Mama ang anak mo dahil sa pagprotekta sa akin? Wala akong pakialam doon. Dahil gusto ko kayong mamatay lahat. Lalo ka na. Walang hiya ka! Hindi yon gagawin ni Mama kung hindi ninyo ako tinangkang patayin! Dahil pagkain lang ang tingin namin sa mga tao at wala kayong magagawa doon. Sa aming dalawa, ako ang namatayan ng anak. Kaya dapat lang na ako ang maghiganti. Walang hiya ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Paulit-ulit kong pinagsusuntok si Mang Isko at tinulungan naman ako ni Tito Roland. Ginamit niya ang walis tingting para paulit-ulit itong hampasin hanggang sa manghina at maubusan ng lakas. Hindi nagtagal, ang matanda ay naglaho at naging isang abo dahil nasunog ang katawan nito mula sa walis tingting. Sa wakas ay malaya na kami, wala na ang aswang. Tito Roland, paano niyo nalaman na nandito kami? Ano pa ba, di nagtanong ako kay Bessie at sinabi niya naman sa akin. Nakita ko kasi na wala na kayo sa bahay ng aking kapatid at naiwan ninyo ang walis tingting na ibinigay ko sa inyo. Paano nangyaring napatay ng walis tingting ang aswang? Ang walis tingting na yon ay pamana pa sa akin ng lola. Yun kasi ang ikinabubuhay namin dati. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Mataas ang pride ko at hindi marunong makinig. Puro galit ang pinairal ko sa aking puso at hindi ko napagtanto na marami palang hindi nakita ang aking mga mata at binubulag ito ng katigasan ng aking puso. Noon ko lang napagtagpi-tagpi yung pangyayari. Ang dahilan kung bakit labis ang galit sa amin ni Mang Isko ay dahil pinatay ni Mama ang kanyang anak. Ito ay paraan niya para protektahan ako dahil tinangka ako nitong patayin at kainin. Ang ginawa niyang yon ang nagbunsod kay Mang Isko para maghiganti dahil parehas lang silang magulang na pinoprotektahan ng kanilang anak. Doon ko lang naisip na labis pala ang pagmamahal sa akin ni Mama. Kaya pala niya ako iniwan kay Lola dahil alam niyang may banta yung aking buhay. Nagpalipat-lipat kami ng tirahan dahil pinoprotektahan niya yung aming pamilya. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ay mga anak pa rin niya ang kanyang inaalala. Naalala ko rin na bago siya mamatay, wala siyang ibang inisip kundi yung aking kaligtasan, kaya binigyan niya ako ng mga anting-anting. Uli na ang lahat para magsisi at humingi ng tawad sa kanya. Kaya umuwi kami sa aming lugar para palagi kong madalaw sa libingan si Mama. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa kanya
at nagpapasalamat. Samantala, nalaman namin ang katotohanan sa pagkamatay ni Papa. Pumunta kami sa bahay ni Mang Isko sa Ibayo para mausisa at nakita namin doon ang kanyang kwintas at relo, pati na rin ang damit na suot ni Papa na may mansa ng dugo. Nagtatanong-tanong kami sa mga taong malapit doon at isang may saksi ang nakapagsabi sa akin sa nangyari kay Papa. Gabi daw noon at naglalakad siya pauwi galing trabaho. Nakita niya si Papa na naglalakad din dalang isang plastic. Maya-maya ay nakita niyang sinugod ito ng malaking bulas ng aso. Dinukot nito ang kanyang dibdib at kinain ang sariwang puso. Nag-obserba pa siya at maya-maya ay nagpalit ng anyo ang aswang. At naging isang tao na walang iba kundi si Mang Isko. Sinilid nito sa sako ang bangkay ni Papa, tsaka binuhat. Nasaksihan daw niya lahat ng yon pero natakot siya kaya hindi na siya nagsalita. Dahil manggagamot nila si Mang Isko. Doon na ako nalinawan sa totoong nangyari kay Papa. At sigurado na akong hindi na siya babalik. Masakit man, pero pinilit kong tanggapin. Simula noon, nakapamuhay na kami ng maayos ni Jomar. At wala nang aswang na gumagambala sa amin. Iningatan namin ang walis tingting na nagprotekta sa amin. Dahil alam ko na balang araw ay ito pa rin yung magsisilbi naming pangontra sa aswang. Natutunan ko ring tanggapin si Tito Roland hindi bilang kabit ni Mama, kundi bilang kaibigan na nagmamalasakit sa amin sa lahat ng oras. Natutunan ko rin sa aking karanasan na hindi dapat pairalin ang katigasan ng puso dahil ito ang naglalayo sa mga mahal sa buhay.